Nasa loob na kami ng bahay, si Chairman dumiretso sa kwarto, habang si Alexis nasa tabi ko. Niluluto ko na ang minarinate kong karne habang si Alexis ay nasa tabi at pinapanood ako. Ang sarap mo magluto, aniya pagkatapos tikman ang niluto ko. Salamat, ngumiti siya sakin. Pwede mo akong tawaging ate kung hindi ka komportable na tawagin ako sa pangalan ko, sabi pa niya. Natawa ako, hindi ko kasi siya tinatawag sa pangalan niya. Sa isipan ko lang siya natatawag dahil nahihiya ako. Alam kong matanda siya sa akin, pero sobrang bata pa kasi niya tignan. Parang yung gap namin ay 2 years lang. Ganoon. Sige po ate, sabi ko. May tanong pala ako, tumingin ako sa kanya. Saan kayo una nagkita ni Jeremy? Sa San Roque, sa bahay ng mama niya. Talaga, akala ko nagkita na kayo dati pa talaga. Kumunat ang noo ko sa ibig niyang sabihin. Bakit niya nasabi? Sa bahay nila kami sa San Roque unang nagkita talaga. Sabi ko, I could still remember na ang sanggit pa ni Jeremy sa akin noong time na iyon. Na para bang may ginawa akong masama sa kanya. Natatakot pa ako sa kanya noong una curious po ako. Ganito na po ba ang setup niyo ni chairman at attorney dati pa? Nahihiya kong tanong kay Alexis. Kasi sobrang civil ni chairman at attorney sa isa't isa, at parang ayos lang naman sila ni Alexis at attorney. Hindi yung typical na nangyayari. Natawa siya at nagsimulang magkwento. Well, I can't blame you kung nawiwirduhan ka sa setup namin. Kung hindi mo natatanong, si Robert at Mildred, matagal nang hiwalay talaga. What Robert and Mildred had, hindi talaga love, kumbaga. Nagpakasal lang sila dahil nabuo si Jeremy. But of course, out of respect, ginampanan naman nila ang role nila bilang mag-asawa at magulang kay Jeremy. Napatingin ako kay Alexis nang sabihin niya iyon. Hindi ko alam na ganoon pala ang nangyari sa kanila ni chairman at attorney. Sobra akong nagulat. This is not a secret pero siguro hindi mo pa alam ito. May childhood sweetheart si Mildred dito bago siya lumawas pa Luzon kung saan sila nagkakilala ni Robert. I bet kilala mo siya. Sino ang tinutukoy niya na kilala ko? Sino po? Tanong ko. Your father. Napahinto ako sa paghahalo sa niluluto ko sa sinabi ni Alexis. Ama ko. Napalingon ako sa kanya ulit. Hindi ko kilala ang ama ko dahil lumaki ako na wala na siya. Napatay na siya. Pero alam ko ang pangalan niya. Hindi ko lang kilala anong klaseng tao siya. Ang kinilala kong ama kasi ay si Tito Edgar. Si Lester de la Vega ang childhood sweetheart ni Mildred. Kahit nasa Manila siya nag-aaral, hindi naman noon naputol ang komunikasyon nila sa isa't isa. Pero bakit po si mama at itong papa ko ang nagkatuluyan? Dahil nabuntis ni Robert si Mildred. Noong umuwi sila dito, malaki na si Jeremy, at sa pagkakaalam ko, patay na si Lester noon. That's why I asked you kung saan kayo una nagkita ni Jeremy. Aniya at ngumiti. I think kasi, imposibleng hindi dinala ni Mildred si Jeremy noon sa best friend niyang si Cynthia. Sabi pa ni Alexis at natawa. Nanlaki ang mata ko. Totoo nga no, possible nga na nagkita na kami ni Jeremy noon pa. Pero anyway, going back, naghiwalay man si Mildred at Robert, kagustuhan naman nila dalawa iyon. Kaya heto ako, nag-e-exist sa buhay nila. Siguro sa iba, kabit ako, pero sa aming tatlo, maayos ang pakikitungo namin sa isa't isa. Wala akong masabi sa sinabi ni Alexis. Kaya pala ganito sila, parang sobrang civil sa isa't isa. Pero yung sinabi niya na childhood sweetheart ni attorney ang namayapa kong ama, iyon ang tunay na nakakagulat. Ano kayang reaksyon ni attorney nang malaman na ikinasal si papa at mama? Pero kasi, ang natatandaan kong sabi ni attorney, umuwi sila dito. Nandoon na ako at kilala na niya si Tito Edgar. Ang tumayong ama ko, siguro nag-move on na lang sila sa isa't isa. Naku iha, huwag mo na isipin iyon. Wala namang saysay kahit ungkatin mo pa ang nakaraan ng mga matatanda dahil tapos na iyon. Ang mahalaga ay heto at going strong kayo ni Jeremy. Ngumuso ako at ngumiti, pero alam mo ate, posibleng nagkita na nga kami ni Jeremy dati. Noong una kasi kaming nagkita sa San Roque, mainit na ang dugo noon sa akin. Sabi ko at natawa siya. Napailing siya at natawa. Feeling ko rin, hindi man galing sa akin ang batang iyon, kilala ko iyon. Aniya,
Tinawag na namin ang chairman at nagising na rin ang quintuplet para kumain. Kumain na kami sa hapagkainan habang ang mga bata ay nakikipagkwentuhan na sa lolo nila. Chairman, ayos lang po ba na iwan ko muna ang mga bata sa inyo? Mamamalengke lang po sana ako, ang sabi ko. Sure iha, ako na bahala sa mga bata. Mama, sama ako, si BJ. Huwag na anak kasi umaambon. Baka uulan mamaya. Samahan na kita, singit ni Alexis. Tumungo ako. Nang matapos naming kumain, hinugasan ko muna ang mga plato at saka na umalis para mamalengke. Nagpahatid kami sa driver ni chairman sa mall at doon na napiling mamili ng groceries sa bahay. Mahihirapan na kasi akong mamalengke lalo't walang maliwan sa mga bata dahil wala si Jeremy. Alam mo, hetong wala si Jeremy, you can always call me to help you in this stuff. Nako, makakaabala pa ako ate. Ano ka ba? Hindi yan, sabi niya at natawa. Sige po, nahihiya kong sabi. Dumiretso kami sa wet sections para sana mamili ng karne ngunit hindi ko sinasadyang masagi ko ang kamay nung alin na nakatingin sa mga karne. Sorry po, sabi ko pero huli na dahil nahulog ang cellphone niya sa sahig. Ano ba naman yan? Galit na sabi niya. Agad akong hinawakan ni Alexis para protektahan kung sakaling mangsaktan ako ng nabangga ko. Nang tumingin siya sa akin, nanlaki ang mata ko nang makilala siya. Kaya naman pala, pareho talaga kayo ng inainahan mong malas. Kumunat ang noo ko sa sinabi niya. Nilagpasan niya ako pero mahigpit kong hinawakan ang braso niya. Bawiin mo ang sinabi mo, nang gigigil na sabi ko sa kanya. Aray, bitawan mo nga ako. Anong sabi mo? Malas si mama, galit na sabi ko. Sinaman niya ako ng tingin. Totoo naman hindi ba, malas kayo, dahil sa inyo, namatay ang kapatid ko. Sigaw niya at lumapit sa akin ang bodyguards niya para ilayo ako pero hindi sila hinayaan ni Alexis na hawakan ako. Hindi namin kasalanan ang nangyari kay Tito Edgar. Sabi ko, naiiyak. Ngumisi si Sandra, kasalanan mo, hindi siya maaaksidente kung hindi kanya niligtas. Buhay pa sana siya, kung hindi siya nilandi ni Cynthia. Alam mo, nagulat nga ako eh. Bakit naman mo ang kamalasan niya? Sa bagay, hindi na ako magtataka. Pinalaki ka niya eh. Sabi niya at umalis kasama ng bodyguards niya. Gabi na at nasa kwarto ako, kasama ng mga bata. Natutulog na sila, at kausap ko si Jeremy sa isang video call. Ayos ka lang ba? Tanong niya, tumango naman ako. Why do I feel like you're not really okay? Ngumiti ako para itago ang lungkot na naramdaman ko. Ayos lang ako, sa akin ka pa ba magsisinungaling ngayon? Tanong niya. Natahimik ako, ayoko na kasing sabihin pa ang nangyari at baka maiyak lang ako. Mama remarried again to Tito Edgar. We are aware na ayaw ng family ni Tito sa amin lalo na kay mama dahil sa akin. Ayaw nila sa babaeng may sabot na pero pinagpatuloy pa rin ni Tito ang pagpapakasal niya kay mama. Pero noong bata pa ako, nagkaroon ng isang aksidente. Muntik na akong mabangga ng sasakyan noon but niligtas ako ni Tito. Isang hit and run ang nangyari. Kaya't galit na galit sa amin ang pamilya ni Tito. Galit na galit sila kay mama. Nakita ko kanina iyong kapatid nang tumayong papa ko, mahina ang boses ko. And, sinaktan ka ba niya? Umiling ako pero hindi ko mapigil ang umiyak. Naikwento ko na ito kay Jeremy dati kaya alam kong may ideya siya sa tinutukoy ko. Hey, why are you crying? Nag-aalala niyang tanong. Wala lang, nasasaktan lang ako na sinisisi nila ako bakit namatay si Tito. Pakiramdam ko ay kasalanan ko talaga ang nangyari. Na dahil sa akin, bakit may taong namatay? Babe, don't say that. Wala kang kasalanan. Huwag mong pakinggan ang sinabi niya. Tumungo ako at pinunasan ang luha sa mata ko. Si Jeremy, nag-aalala ang mukha niya na siguro, kung pwede lang pumasok sa loob ng cellphone ay baka ginawa na niya. Damn it, makauwi lang ako dyan, pagbabayaran ko talaga sila. Ang sabi niya sa akin. Ngumiti ako at tumitig sa kanya kung saan ay gwapo niyang pinaglalaroan ang labi niyang mapula. Nakakunot pa ang noo, tipong galit na iinis na. Anak siya ng Mayor Jeremy. Ano naman ngayon? Anak naman ako ng attorney at ng isang panot na chairman. Imbes na depressed ako, natawa tuloy ako sa tinawag niya sa chairman. Lokong Jeremy ito, tinawag pa niya talagang panot ang papa niya. Sus, kunwari ka pa talaga halatang mahal naman ang dad niya.
Hindi siya sumagot ngunit sinimangutan niya ako. Mabuti na lang ngayon, may masumbungan na ako sa mga pinagdadaanan ko. Mabuti na lang may isang Jeremy na handa ng making sa lahat ng mga hinaing ko sa buhay. Nga pala, nandito si Ella kanina kasama ang anak niyang si Harold. Pinanood ko ang reaksyon ni Jeremy. Hindi man lang siya nagulat, mukhang alam niya na nandito nga si Ella kanina. Wala ka bang sasabihin? Tanong ko, naniniwala ka ba sa kanya? Na anak ko ang anak niya. Salubong ang kilay niya habang nakatingin sa akin. Umiling ako, sasabihin mo naman hindi kong anak mo siya. Sabi ko. Tumango siya, hindi ka ba nagdududa na baka anak ko yun? Na baka dinideny ko lang? He asked, para bang sinusubukan niya ako. Kilala kita Jeremy, once mapatunayan mo na anak mo ang anak niya, baka kinuha mo na ang anak niya at inalagaan dahil mabuti kang ama. Siguro you're a ruthless man in business industry, but sa mga bata, you're the best dad. Jeremy proved that. Sa 5 anak niya, sobra siyang maalaga dito. Na ultimo madapa kulang na lang ay isugod niya sa hospital. Maybe, na-spoil niya minsan ang mga anak niya, but I can guarantee na mapapalaki niya ang mga bata ng maayos kahit mag-isa lang siya. Tinignan niya ako ng puno ng emotion, na puno ng pagmamahal. Thank you for trusting me. It really means a lot to me. Ngumiti ako at tumingin sa mga anak kong mahimbing na natutulog. Because I trust Jeremy very much kaya ko hindi man lang ako natakot ng sobra sa Ella na iyon. Hindi sumagi sa utak ko na baka lalakoan ako ni Jeremy. He's very gentle to me to our children. Hurting me is I think the least thing he can do. Sige na, mukhang flight nyo na. Ang sabi ko, inaantok na rin kasi ako. Maaga pa ako bukas dahil papasok pa ang 5 bata sa eskwelahan. Alright, I love you, ngumiti ako sa sinabi niya. I love you Jeremy, sabi ko and turned off the call. Nilagay ko ang cellphone ko sa ibabaw ng table at pumikit para matulog. Kinabukasan, maaga akong nagising para makapag-prepare ng breakfast ng mga bata. Agad ko ring plinensa ang mga uniform nila. Gising na silang lahat at nagkalat sa sala. Wala na rin kasing katulong dahil gusto ko hands-on ako sa bahay. Gusto ko yung ako ang nag-aalalaga sa mga bata, kay Jeremy, at nakatoka maglinis at magluto. CJ, bakit nakatunganga ka pa dyan? Maligo na kayo. Mama, mamaya na. Nakasimangot ang gwapo niyang mukha ngayon habang nakatingin sa TV. Anong mamaya na? Hindi pwede anak. Malilate kayo sa school. Pinatay ko ang TV at sabay na nagreklamo si BJ at DJ na may hawak na mga baso. Nasa sahig naman ang dalawa. Sige na boys, makinig na kay mama, kailangan nyong maligo, hindi pwedeng mamaya na dahil mag-flag ceremony ngayon. Where's AJ? Napalingon ako sa hagdanan at nakita si AJ na nakatulala habang may hawak na baso. Nakatingin siya sa kawalan at kumunat ang noo, iniisip ano marahil ang iniisip niya ngayon. Alexandria Jasmine, go upstairs at kailangan mo ng maligo. Nagulat pa siya sa boses ko. Okay mama, laylay ang balikat niya habang umaakyat sa kwarto. Nang napansin ko na kulang ang anak ko sa loob ng bahay, lumabas ako para tignan si EJ. Nakita ko si EJ na nasa gitna ng damuhan at nagmi-meditate. Kumunat ulit ang noo ko. Ano bang pakulo ng batang ito? Ano na naman kayang nabasa niya sa libro na ginaya niya? Emmanuel, bakit nandyan ka pa? Hindi niya ako pinansin. Nakapikit lang siya habang magkatagpo ang palad na parang nagdadasal. I crossed my arms at tinitigan siya. After 5 minutes, saka pa siya nagbukas ng mata at tumingin sa akin. Malapad siyang ngumiti na para bang ang aliwalas ng araw niya samantalang ako, nag-iinit na ang ulo sa kanilang magkakapatid. Hi mama. Opo, maliligaw na. Sabi niya at kinuha ang libro na nasa damuhan at tumakbo papasok ng bahay. Malakas akong napabuntong hininga. Buhay may quintuplet. Pumasok ako sa loob ng bahay, at pinulot ang mga baso na iniwan nila kung saan sila nakaupo kanina. Pagkatapos nilang magbihis, kumain na kami at nakahanda na rin ang mga bag nila na agad nilang kinuha habang dumiretso sa garage kung nasaan ang driver naghihintay. Swear, nakakapagod. 1 month had passed at tuloy pa rin ang buhay namin ng mga bata dito. Wala pa rin si Jeremy dahil ongoing pa rin yata ang kaso nila.
Though I'm not sure kung kamusta na dahil hindi naman kami constant nagtitext ni Mathilde and 1 week na ring hindi nagtitext si Jeremy sa akin. Are you sure ayos lang sa'yo iha? Tanong ni attorney habang hawak ang malita ng quintuplet. Naabutan na ng academic break so iluluwas ni attorney ang mga bata papuntang Hong Kong para ipasyal. Ngumiti at tumungo ako. Oo naman po attorney. Alam ko naman po na hindi niyo pababayaan ang quintuplet. Inaya niya rin naman ako na sumama pero hindi ako makakasama dahil tutulungan ko si Daph sa preparation nila sa kasal ni Nathan. Don't worry. Tumawag si Jeremy sa akin kagabi. Maayos ang takbo ng kaso so for sure malapit na siyang umuwi. Natigilan ako. Tumawag si Jeremy sa kanya. Pero bakit sa akin hindi niya ako tinatawagan? Anong meron? Galit ba si Jeremy? Pero hindi naman kami nag-away. O sige, mga apo, say bye to mama, ang sabi ni attorney. Mildred sa mga anak ko. Agad namang ngumiti ng malapad ang 5. Baka na busy lang. Kumbansi ko sa sarili ko at binalingan na lang ang mga anak ko. Mama, I'm gonna miss you for sure. Lamabi ako sa sinabi ni AJ. Oh, really? You gonna miss mama? AJ nodded and smiled. Yes mama, sad po ako na hindi ka makakasama sa amin ni Lola. I'm gonna miss you big time. Are you gonna miss me too, mama? Jesus. Of course naman anak, Marna gonna miss you too. You know that you're mama's only princess. Ang sabi ko. Thank you, mama. Sunod naman na lumapit si Bryce. Mama, aren't you gonna sad na ikaw lang isa dito? Tumingin si Bryce sa buong bahay. This house is too big for you mama. It's empty so you'll feel alone. Bakit? Gusto mo bang masad si mama ha Bryce? Umiling siya. No, mama, I don't like that. Ang sabi niya. Mama is sad of course dahil aalis kayo, but kampante naman si mama na mag-e-enjoy kayo sa Disneyland kasama ni lola nyo. Don't worry mama, I'm gonna borrow Lola's phone every minute dahil tatawag ako sa'yo lagi. Natatawa kong pinagigilan ng matangos niyang ilong. Hindi na lang kaya ako sasama, mama. Umalangangaw ang boses ni DJ. Bumaling ako sa kanya. Gusto mong samahan si mama dito? Tanong ko. Nag-aalangan siyang sumagot cause it's their dream to go in Disneyland. So alam kong gustong gusto niyang pumunta doon. Halos hindi nga siya makatulog kagabi sa sobrang excited niya. Natawa ako at hinila siya palapit sa akin nang sa ganoon ay may akap ko ng mahigpit. Thank you, Kuya DJ but mama's fine here. You don't have to worry about me. Then CJ hugged me from behind. Natatawa na lang si attorney sa amin. Mama, I love you, Leon lang ang sinabi niya. Makukulit nga sila pero sobrang sweet naman. Kaya busog na busog ako lagi sa pagmamahal because of them. Pakabait ang baby Charles ni mama sa Disneyland ha. Dapat making lagi kay Lola. Don't let your curiosity eat you cause it's very risky. Tumango siya habang yakap ako. Yes mama, that's noted. Sabi niya, sunod naman na lumapit si EJ. Mama, as their kuya, I promise, lagi ko po sila babantayin. Nako, isa pa itong anak ko na ito. Thank you kuya. And with that, mababawasan ang pag-aalala ni mama dahil alam ko na hindi pababayaan ng kuya namin ang mga kapatid niya. Ako rin po mama, I'll guard my kuyas, sumingit si AJ sa tabi ng lola niya. Tumawa ako, well, it's the other way around, princess, si CJ ang sumagot. Umiling ako, yeah, bakit pa ba ako mag-aalala sa mga anak kung ito lahat matalino? Bye mama. Ang sabay na sabi nila matapos nilang makapasok ng sasakyan. Nang mawala sila sa paningin ko, doon na ako pumasok at naupo sa couch. I texted Jeremy kahit na 1 week na akong walang reply na nakukuha sa kanya. Bakit hindi ka sumasagot? Kamusta ang kaso? Nakaalis na ang mga bata at si attorney. I miss you Jeremy. Bumantong hininga ako. Ako na yung laging magti-text sa kanya. I love you baby. Uwi ka na. Matapos kong isend iyon, tinext ko naman si Mathilde kung kamusta na, ngunit sobrang vague naman ng sagot. Nireplyan ba naman ako ngayon, nadiligan? Hindi ko alam anong dilig ang ibig niyang sabihin. Ay bahala na ang babaeng iyon. Sunod kong min-message si Ivana, tinatanong ko kung nasaan na siya dahil sabay sana kaming pupunta kay Daph.
Malapit na silang ikasal ni Nathan dahil hindi pwedeng magpakasal siya na malaki na ang tiyan niya. She's pregnant after many times of attempt, finally, nabiyayaan sila ng anak. Ivana, nag-text ba si Daph sa'yo? Ako, hindi. Bakit? Ivana, na-stress na si Nathan sa kanya. Ipupush ng bruha ang black motif ng wedding. Gusto niya lahat black. Ganyan ba ang buntis? Naaalog ang utak. Natawa ako sa message ni Ivy. Na-earnagine ko na ang mukha niyang nakabusangot. Kelsey, girl, saan na ba kayo? Nasa venue na kami ni Daph. Bilasan niyo at baka makalimutan kung buntis ito. Namimili na kami ng decoration sa wedding niya. Kumuha ako ng tasa at nagtimpla ng kape. Natatawa ako sa dalawa. Ako, nasa bahay pa ako, Kels. Hinihintay ko si Ivy. Kelsey, what? Bilasan niyo na. Nauubusan na ako ng dugo kaka-explain kay Daphne na pangit ang black motif for wedding. Napailing ako. Binaba ko muna ang cellphone ko sa mesa at dala ang kape na binalikan ko ang pintuan para isarado nang makita ko si Miss Miranda sa labas ng gate. Sa itsura niya, para siyang may tinitignan dito sa loob. Kumunat ang noo ko pero lumabas pa rin ako para puntahan siya. Nang makita niya ako, nakita ko kung paano nanlaki ang mata niya. Anong ginagawa niya dito? After the party kung saan nalaman ng lahat na anak niya si Mathilda, na may relasyon si Mateo at Mathilda, nag-resign na siya sa posisyon niya. Ang bagong secretary ni Jeremy ngayon ay si Jewel. Matagal na rin kaming hindi nagkita ni Miss Miranda. Nang makalabas ako ng gate, nanibago ako kaagad sa itsura niya. I mean, siya pa rin si Miss Miranda na kilala ko pero wala siyang makeup ngayon. Mas lalo siyang gumanda na walang makeup pero may something na hindi ko alam. Sinong hinahanap mo? Tanong ko. Ngumiti siya. Iyong ngiti na alam kong ikinagulat ko. Iyong mata niya ay pagod ngunit parang nangungulila sa isang bagay na hindi ko matukoy. Ano? Wala. Napadaan lang ako. Sige, mauna na ako, ang sabi niya at tumalikod. Pero bago iyon, nakita ko pa ang luha na tumulo mula sa mata niya. Ayos lang kaya siya. Pagkaalis ni Miss Miranda, siya namang pagdating bigla ni Ivana. Hoy, bakit hindi ka pabihis? Aniya habang nakangiwing nakatingin sa akin. Kakaalis lang ng quintuplet, sabi ko sa kanya. Lamabi siya at pagkatapos ay tinaasan ako ng kilay. You okay? 1 week malalayo ang mga anak mo sayo. Tumungo ako. Oo naman. Kasama naman nila si attorney. Sabi ko at pinagbuksan siya ng gate. Oh, nag-text na ba si Jeremy? Umiling ako. Alam niya kasing hindi ako tinitext na ni Jeremy at 1 week na. Though hindi naman ako kinakabahan. Feeling ko sinadya niyang hindi ako text, natatawa kong sabi. Umiling siya at kinuha ang tasa ng kape ko na dinala ko pa sa labas. Balita ko na ilipat na sa pangalan ni Mathilda ang 40% shares ng MGC. Ang sabi ni Ivy kaya bumaling ako sa kanya. Talaga, iyon ang narinig ko kay Nathan. Pero huwag mo nang isipin ang buhay ng ex-wife ni Jeremy. Mag-focus ka na lang sa pamilya mo. Hindi naman sa nangingialam ako, pero kasi, ang sabi, malilipat lang sa pangalan ni Mathilda ang shares na binili ni Jeremy sa AGC once approved na ang divorce nila. Kung ganoon ba, approve na. Ikaw ha, akala mo hindi ko napapansin, parang siya na ang best friend mo ah. Baka nakakalimutan mo na nandito pa kami. Napabilang ako kay Ivana at sinimangutan siya. Ano na naman itong drama niya? Ano ka ba naman Ivy? Ano man ang meron sa amin ni Mathilda, hindi yun mapapantayan iyong pinagsamahan natin. Natatawa kong sabi. Pinagsingkitan niya ako ng mata. Mukhang hindi siya naniniwala. Oo nga, magaan lang ang loob ko sa kanya kasi mabait siya. Tinaasan niya ako ng kilay. Mabait, wow, best friends na kayo ah. Parang noon lang, karibal mo siya kay Jeremy. Sabi niya na tinawanan ko lang. Kung alam lang ni Ivy paano describe ni Mathilda si Jeremy, paniguradong magugulat siya. Pagkapasok namin ng bahay, agad ko siyang sinabihan na maliligaw muna ako kaya wala siyang nagawa kundi umupo sa couch para hintayin ako. Pagkapasok ko sa loob ng kwarto namin ni Jeremy, tumunog ang phone ko at nakita ang text ni Mathilda. Girl, uuwi na ako. One of these days. Busy ka ba? Napahinto ako napatingin sa message niya. Uuwi siya. Kamusta ang kaso? Ako, anong nangyari? Bakit ka uuwi? Mathilda,
Kasi nandyan ang bahay ko. Hama ba ang nguso ko sa pagkapilosopo ng sagot niya? Ako, tapos na ba? Teka, bakit walang sinasabi si Jeremy dito? Feeling ko talaga susupresahin ako ng isang iyon. Malakas ang pakiramdam ko na tapos na. Kung nasa pangalan na ni Mathilda ang 40% shares ng AGC, it means legal na silang separated ni Jeremy. Mathilda, secret. Napailing ako sa reply niya dahil sobrang obvious. Confirm. Ako, busy ako sa kasal ni Daph pero pwede naman ako umalis sandali. Bakit? Mathilda, may ibibigay akong pasalubong sa'yo. Ang generous. Ano kayang pasalubong ang ibibigay niya? Ako, anong pasalubong? Mathilda, edi hindi na surprise kung sasabihin ko. Ay oo nga naman. Ilalagay ko na sana ang phone ko sa mesa at kailangan ko na talagang maligo nang mag-text muli siya. Mathilda, sige na nga, lacy panty ang ibibigay ko. Nanlaki ang mata ko sa tinext niya at agad na nagtipa ng reply. Ako, hoy, bakit mo naman ako bibigyan ng lacy panty? Mathilda, para naman makarami kayo ni Jeremy agad. Though nakarami na siya nang naipunla sa'yo. Humagalpak ako sa tawa sa reply ni Mathilda. Just ko itong babaeng ito. Pumunta ako ng wardrobe para maghanap ng susuotan ko paalis at kailangan ko na talagang maligo dahil baka naiinis na si Ivana sa akin. Ako, ikaw lang ba uuwi? Si Riley. Umabot pa ng 10 minutes bago nag-reply si Mathilda. Mathilda, nasa papa niya. Mateo, napasinghap ako. Nagkabalikan ba ang dalawang ito? Gusto kong sabihin na bawal talaga ang relasyon nila cause that's incest but hindi na ako nag-reply pa. Matinong babae naman si Mathilda at alam kong alam niya ang tama sa mali. Naligo na ako at nagbihis saka bumaba. Naabutan ko si Ivana na nakasimangot habang nakatingin sa akin. Tama ako. Galit na siya. Carol, anong oras na? Ang tagal mo ah. Ngunguso ako. Tara na, sabi ko at umalis. Sinigurado kong lock ang pintuan bago kami pumunta ni Ivy sa venue kung nasaan si Kelsey at Daph. Pagdating namin doon, mukha ni Kelsey ang namulatan namin na hindi na talaga may pinta ang mukha. Sobrang stress na siya. Anyari, si Ivy, tignan mo lahat ng nasa checklist. Puro panglame lahat ng pinili niya, sabi ni Kelsey. Si Daph naman ay nag-full food testing. Daph, tumingin siya sa amin. Oh nana, bakit puro black? Cause I love black colors, sabi niya at nagkibit balikat. Natatawa na lang ako habang umuupo sa harapan niya at nakikitikim sa pagkain. What do you think? Anya, hindi ko alam anong tawag sa cuisine na ito pero masarap. Malambot ang karne. I like it actually. Okay naman, sabi ko. Lahat ng gusto ko na nasa wedding, gusto ko European cuisine. Pero yung dessert, gusto ko mga Filipino desserts ang iserve nila. Tumango ako at hinayaan siya sa gusto niya kasi kasal niya ito at matapos, sinamahan ko siya na kausapin ang mga food coordinator para sa event. Nag-finalize pa ng konti sa mga napili ni Daph kanina pero alam kong kakausapin ni Ivy mamaya lahat ng mga staffs dito para baguhin ang ibang napili ni Daphne na panglime. Pagod ka na? Tanong ko nang makita na hinihilot na niya ang leeg niya. But gusto ko pa kumain ng pizza. By the way, may bridal shower na gaganapin 4 days from now. Dapat hindi kayo mawawala sabi niya. Daph, may teacher conference ako sa morning noon. Hindi ako pwedeng magpagabi masyado. Kelsey, once lang ang bridal shower. Gawan mo ng paraan please. Tumingin si Kelsey sa akin, at kinindatan ko lang siya. Masyadong weird ang juntis ngayon kaya sinasabayan ko na lang. Nasaan na ba si Ivy? Tanong ni Daph. Nasa CR pa, pagsisingungaling ko. Ay oo nga pala, nakausap mo na ba si Jeremy? Tanong ni Daph sa akin. Umiling ako. Okay, ready na kasi ang result. Kumunot ang noo ko. Result? Yeah, result nung DNA test sa anak noong sinasabi ko sa'yong babae. Si Ella ang tinutukoy. Nagpa-DNA test si Jeremy. Tanong ko. Well yeah. Iyong nakita ko pala siya sa hospital namin, nagpa-DNA pala siya sa bata. The result is confidential but since ninong ko ang gumawa ng lab test, alam ko ang result. Ano daw? Tumingin si Kelsey sa akin, nag-aalala. It's negative. Hindi anak ni Jeremy ang batang kasama noong babae. I knew it.
Mabuti at mas pinili kong magtiwala kay Jeremy kaysa paghinalaan siya ng masama. Nang makita ko rin kasi ang bata, wala talaga akong makita na bakas ni Jeremy. O tapos na, sabi ni Ivana na kakalabas lang. May ngiti sa labi nito at kinindatan kaming dalawa ni Kelsey. Umalis na kami para kumain ng pizza gaya ng sabi ni Daph at nagbonding lang kaming apat since sobrang tagal na rin na nakagala kami na kaming apat lang. Habang nagkukwento si Ivy sa love-making experience niya sa ex niya, napapatingin naman ako sa phone ko lalo't nag-update si attorney na paakay na sila ng eroplano pa Manila. Nag-send siya ng picture nila anim. Napangiti ako habang nakatingin sa mga anak ko na excited. Halata sa mukha nila. Oh so yun nga, mas masarap ang 69, walang preno na sabi ni Ivy at natatawa ako sa itsura ni Kelsey sa tabi niya na sa aming apat, intact pa ang puli. Virgin Maiden ang aming teacher. Heto Kels, tandaan mo. Sa unang try talaga masakit, as in legit. Lalo na kapag ang ka-first time mo ay alam mo na, jumbo hotdog at tunay na pinagpala. Natatawa kong kumuha ng fries habang nakatingin kay Daph na mukhang iniisip na ang footlong na hawak niya ay iyong bagay na dinidescribe niya. Pero huwag kang mag-alala Kels kasi once na nakapasok na iyon sa pechay mo ng siguro 3 beses, sisirap na iyan. Kasing pula na ni Kelsey ang ketchup sa footlong. O bakit ang tahimik mo Carol? Share ka naman ng biyaya mo. Kamusta ang hotdog ng isang anak ng attorney? Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko para pigilan na huwag matawa sa sinabi ni Ivana. Sa tingin nyo, makahulog ang sabi ko. Agad silang tumili ni Daph kaya pinagtitinginan kami ng ibang customers na kumakain din dito gaya namin. Hoy! Hinaan nyo naman ang boses nyo, si Kelsey na siyang nahihiya sa pinaggagawa ng dalawa. Nag-e-explore ba kayo ng positions? Curious na tanong ni Daph. Bakit ba iyan ang topic natin? Natatawa kong sabi, tantanan nyo na nga ako, sabi ko sa kanilang dalawa. Nang matapos kaming kumain, nakapagdesisyon kami na umalis. Pero dahil kailangan bumisita ni Daph sa hospital nila, kaya nakapagdesisyon si Ivy na samahan na lang siya at ako naman ay sumabay na kay Kelsey. Siguro, sunod na ikakasal ay ikaw, sabi ni Kelsey habang inaayos ko ang seatbelt ko. Tapos si Ivy, dagdag niya. Malay mo, ikaw, sabi ko. Natawa siya at umiling. I don't fall in love easily. I'm not a fan of happy ending, sabi niya. Nagtingnan ko si Kelsey, naroon ang lungkot sa mata niya. Just when I realized na hindi masyadong open si Kelsey sa amin. Ever since we became friends, wala kaming narinig o nakita sa kanya about sa love life niya. Bakit hindi mo subukan? I mean, baka hindi pa siya dumadating. Tanong ko. Sumulyap siya sa akin. I felt twice, but na heartbroken rin ako twice, she chuckled. Napatingin ako sa kanya ulit. I didn't know that. Sino namang dalawang lalaki iyon? But you know what? I should try that. Samahan mo ko mamaya. Mag-bar tayo. Nanlaki ang mata ko. What? Mag-bar tayo. Samahan mo lang ako. Hahanap ako ng love life doon. Sabi niya. I don't think it's a good idea. Gusto ko sanang sabihin but Kelsey's face kind looks excited. Kaya itinikom ko na lang ang bibig ko at hinayaan siya. Nagpahatid ako sa Opol, sa bahay ng chairman at Alexis. Nalaman kasi nila na ngayon alis ni attorney at quintuplet kaya gusto ni chairman sa kanila na ako magdi-dinner. 7 p.m. Caroline, sunduin kita dito. Bye, anya at pinaandar ang sasakyan paalis. Napabuntong hininga na lang ako at pumasok sa loob. Ang nagbukas sa akin ng pinto ay ang chairman na malapad na ngumiti sa akin. How's your walk, Iha? Ayos naman po chairman, sabi ko at nagmano sa kanya. Halika, anak. Alexis is cooking, anya at inakay ako sa loob ng bahay niya. Caroline, you're here. Gutom ka na Iha. Nako, busog pa po ako. Kakatapos lang namin kumain ng kaibigan ko. Ganoon ba? O sige, umupo ka na muna at tatapusin ko lang ito. Sabi niya. Baka may maitulong po ako ate. Ano ka ba? Ayos lang. Bisita ka dito kaya maupo ka na. Tumawa ang chairman na nakikinig sa amin. Divorced na si Jeremy at Mathilda Caroline. Sinabi ba ni Jeremy sa iyo? Ani ng chairman. Umiling ako. Hindi po chairman. Isang linggo na siyang hindi tumatawag o nagtitext sa akin. Kumunot ang noo ng chairman. Talaga, wait,
Let me call my son. Aniya. Tinawagan nga niya si Jeremy at ni-loudspeaker pa. Ako naman ay sabik na sagutin ni Jeremy ang tawag. Oh, pagkasagot niya sa papa niya, o lang ang sinabi niya. Tignan mo gaano kabastos itong taong ito. Kailan ka uuwi? None of your business, Dad, sabi ni Jeremy. Tinawagan mo na ba si Caroline? Sinabi mo na ba sa kanya na divorce na kayo ni Mathilda? Natahimik sandali si Jeremy. Si Alexis naman ay kinindatan ako. Oo, sinabi ko na, sabi ni Jeremy. Aba, napaka-sinungaling. Oh really? Bakit nakita ko siyang nakipag-date kay Engineer Navarro? Pinigilan ko matawa sa sinabi ni Chairman sa anak niya. Biglang natahimik si Jeremy sa kabilang linya. Way, you're kidding me, sabi nito sa dad niya. Kung kausapin niya ang chairman ngayon, para lang niya itong kapatid. Oo nga, you want me to send you a photo? Hamon ni chairman sa kanya. Hindi nakapagsalita si Jeremy. Dad, if you're fooling me, sisingilan talaga kita. I'm torturing myself now for stopping myself to text her back. Kapag talaga this is one of your stunts, I'm telling you, no apo for you for 1 month. Nanlaki ang mata ng chairman sa sinabi ni Jeremy at hindi na siya nakapagsalita, dahil pinatay na ni Jeremy ang tawag. Humagalpak ng tawa si Alexis. Mukhang noindang ang chairman sa pananakot ni Jeremy sa kanya. O anong napala mo? Sabi ni Alexis kay chairman na gulat na gulat. Maya-maya lang, naka-receive na ako ng text mula kay Jeremy. Babe, where are you? Natatawa kong ibinaba ang cellphone ko at siya naman ang hindi ko ni-replyin. May plano ka pala ah. Okay, taste your own medicine baby. Tignan natin anong mararamdaman mo kung hindi kita pansinin. Look at that attitude, napabilang ako kay chairman na nakaturo sa cellphone niyang nakapatay na. Mag-ama nga sila. Nang maluto na ang pagkain, kumain na kami sa hapagkainan. Nag-usap kami tatlo sa mga bagay-bagay at dahil may plano akong pumunta ng Bar Marnaya, kinausap ko na ang chairman. Chairman, Ate Alexis. Yes, chairman. Iyong kaibigan ko po kasi. Nag-aya po siya mag-bar kaming dalawa. Pwede po ba akong sumama? Nagangat ng tingin ng chairman sa akin at nagkatinginan sila ni Alexis. Hindi ko alam anong iniisip niya. Akala ko magagalit siya pero kabaliktaran noon ang nangyari. Ngumiti ang chairman sa akin. Think this as your rest day iha dahil wala ang quintuplet. Of course naman, you can enjoy and besides, alam kong responsable ka. But still, thank you for asking me. You just showed me kung gaano mo ako nire-respeto bilang ama ni Jeremy. Ang sabi niya at ngumiti sa akin ng malapad.